ka talaga sa research about dito, Doc. Ba't kailangan pa i-research? Unjust vexation lang ang kaso eh. Ano pa i-research mo sa unjust vexation? Di ba? Opo, ang i-research mo, yung tao, hindi yung kaso. Ang i-research mo, yung tao. Kasi yung tao, yun ang maraming nagagawang kaso. Pero yung kaso, walang nagagawang tao. Opo, bakit mo i-research yung unjust vexation? Unjust vexation nga lang. Napakadali, unjust vexation. O, yun na yun. O, ba't mo pa nga naman i-research? Pero syempre, kailangan mo i-research talaga yung tao para malaman mo bakit unjust vexation lang iniharap siya sa media. Ano research mo doon? So, lahat ng tao na maakusahan ng unjust vexation at mahuli, ihaharap ng CIDG sa presscon? So magpapapresscon ng CIDG para sa mga tao na akusahan ng unjust vexation. Sarado isip nito. Ipipilit niya siya yung tama. Tama ba yon? Mali. Ano pa ang kailangang i-research sa unjust vexation? Malamang meron kasi hindi mo alam. Wala kang idea sa unjust vexation na hindi mo nga ata alam na may kulong yun eh. Akala mo ba fine lang? Hindi mo nga ata alam kung paano gumagana yung ganyang sitwasyon, di ba? Yung mabibigla ka na lang, may warrant of arrest ka without even checking it yourself. Wala kang idea. Yan ang problema, Doc. Kasi hindi ka nga kasi nagre-research. Di ba? Doon pala magtaka ka na unjust vexation. Pinag-aksayahan ng oras ng NAPOLCOM chief, ng CIDG chief, meron pang task force kulaong. Doon pa lang mag-isip ka na eh. Ano tong taong to? Gaano kasama tong kulaong na to? Bakit iyaharap to sa media kung unjust vexation lang naman? Di ba? Yan yung yung tao na nalulunod sa isang kutsarang tubig. Yan yun. Lunod na lunod si Doc Ron sa isang kutsarang tubig. Di ba napakayabang? Bakit ko i-research yung unjust vexation nga lang? Bakit mo nga i-research yung unjust vexation lang? Yung tao ang gumagawa ng kaso. Naku, napakahirap po ipaintindi sa ganitong tao yung mga bagay-bagay. Bakit? Kasi ang iniisip nito, siya yung magaling, siya yung dapat paniwalaan, at siya yung nasa tama. Di ba? Kasi hindi mo ito mundo. Pinipilit mong gawing mundo. Hindi mo to mundo. Ang mundo mo ay yung pagiging doktor mo, if you say so, di ba? Oh. Di magkalaban tayo, mga tarantado, mga ulul, tangina nyo. Hindi mo ito mundo. You'll be eaten alive here, man. Sa harap ng pamilya mo, paduduguin ko yung uso mo, okay ninam. For real. Tapos sasabihin pa rin ba, Doc, dinidiscount mo kasi yung pakiramdam namin, yung galit namin sa kanya. Porque galit kayo sa kanya, kailangan galit na rin ako sa kanya. Sabi ko nga sa iyo, hindi ko nga siya kilala. Wala akong panahon manood ng videos ni Makagago. Hindi naman siya korte, hindi naman siya ang batas. Ba't ako manonood ng videos? Pakialam ko dun. As if naman factual lang lahat na sinasabi nun. Magiging gago. Kaya ka kailangan mong manood ng video ni Makagago para maintindihan mo kung ano ang pinanguhugutan ni Makagago at kung ano yung mga pinagsimulan. Para malaman mo din kung ano ang dahilan kung bakit umabot sa punto na unjust vexation lang iniharap sa media si Kulaong. Hindi para sa amin yun, hindi para sa manonood mo yun, hindi para kay Makagago yun, hindi para kay Kulaong yun. It's for you, para maintindihan mo yung issue, para hindi ka magmukhang engot na tatanga-tanga na nagsasalita kahit na naliligaw na ng landas ang bunganga mo. magiging factual lang talaga yan. Magiging makatotohanan yan kung nasa korte na yan. Hindi lang opinion ng isang vlogger. Yun naman pala. Wala naman palang kwenta ang opinion ko para sa'yo kasi vlogger lang ako. So, ibig sabihin ba nun, dahil ikaw ay doktor na vlogger, may kwenta yung pinagsasasabi mo?
Dahil nasa social media ka, walang may pakialam kung doktor ka, lalo na't ganyan kang kabastos. Do you understand na itong sinabi mo na ito, babalik lang din sa'yo? Di ba? Anong klaseng mentalidad yan, Dok? Pansyata ni makagagot eh. Di ba? Hindi ba mas nakakahiya na isang normal na influencer lang ginaganyan, binibigyan ng logic, binibigyan ng karanasan? Ang isang doktor, Isa kang malaking tukmol. influencer lang naman pala eh. So bakit ka nakisiksik sa mundo namin? Oh, di ba? Ngayon, papaano mo to mapapaliwanag? Ngayon, kailangan na magandang paliwanag dyan. Influencer lang pala, ngunit bakit parang tinatamaan ka? Di ba? At bakit ka napapakomment? Influencer lang naman pala. Papaniwala kayo dyan gago nga yan. Simple lang. Kasi influencer ka rin. At kailangan mo ito para magka-engagement at kumita. Hanap buhay niya yan eh. Tulad ko, parehas lang tayo. Huwag ka magmamalinis dito. Hindi ka pwede maging doktor sa paningin ko sa internet. Because you are not for me. Kasi parehas tayo influencer dito ngayon. Di ba? Pero ang totoo, gunggong yan. Hindi batas o korte. Paano yan? Korte ang naglabas ng warrant of arrest. Di ba? At enforcer ang humuli sa kanya. O so ano, hindi ka pa rin maniniwala? Magiging factual lang talaga yan. Magiging makatotohanan yan kung nasa korte na yan. Korte ang nagsabi na okay, warrant of arrest, Norman, hulihin. And now, hindi ka pa rin naniniwala. Kasi si makagago, iyahatid ko lang sa kulungan. Ikaw, iyahatid kita sa pintuan ni Satanas. Animal ka. Ano ba klaseng utak yan? Paikot-ikot-ikot lang tayo dito, di ba? Doc! Iba to! Sabi, do kung naging kalaban mo tong si Manggusin, malamang pinagmumura ka na rin ito, damay pa pamilya. Di mumurahin ko rin siya, dadamay ko rin pamilya, pati ang kanya, pati nununo niya. Gago. Wala pala tong ano yun, no? Walang kwenta. Wala pala tong ano. Kumbaga ito, kung si Kulaong, mababa ang level, bumababa to sa ilalim ng level ni Kulaong. Ang problema sa maraming Pilipino, maikipagbardagulan online. Tapos, pag natalo o napikon, hahanap ng backer. Tapos magdidemanda. Tapos ngayon, i-involve yung PNP, i-involve yung CIDG, tapos magpapapresscon para hiyain yung kalaban niya. Gagamit ng higher power kasi hindi niya kaya, hindi siya tumagos, walang bitaw. Sabi niyo, Dok, parang panik ka naman kay Manggusin. Hindi ako panik sa kanya. Ang pinupunan natin dito, labanan ng vlogger to, labanan ng mga content creator to, sabay hinaluan ng demanda, sabay humanap ng Manny Pacquiao, humanap ng backer. Kung di ba naman pikon tayo. Walang alam. Ang problema ng maraming Pilipino, ang hilig makipagbardagulan online pero pikon, tapos magdidemanda. Nasabi, si cyber-libel mo ako, kinabay mo ako na ganito, minuro mo yung pamilya ko, unjust vexation ka ngayon, cyber-libel ka ngayon, papatungan na rin kita nung ano pa, harassment and all that shit. Tangina, hindi pala kayo marunong, wala pala kayong bitaw, huwag kayo dito online. Tapos pag napahiya kayo, magdidemanda kayo. Anong klaseng lipunan yan? Lipunan ng mga weak? Ano yun? Hindi na ba sakop ng batas ang online ngayon? Ano pa silbi ng CICC? Ano pa silbi ng DICT ba yun? NBI Cybercrime? Pag pala pumunta ka ng SOCMED, kahit pagmumurahin mo lahat yan, dapat walang magkakaso sa'yo. Bobo pala to eh. Ay masahol pa pala to kay Kulaong. Weak? Kasi si Kulaong kahit papaano takot sa batas eh. Kahit papaano alam ang batas. Kahit papaano talagang ano siya, meron siyang nalalaman. 'Di ba? Innocence of the law, excuse no one. Parang gano'n yung nangyayari dito. Ano ba akala nito pag nagpunta ka na ng SOCMED, murahin natin to, putang ina, hindi tayo dedemanda niyan. Online to eh. Internet to eh. Para saan pa yung cybercrime?
Para saan pa yung ano, yung mga cyber libel? 'Di ba? Ay, anak ko. Yan ang mahirap nga 'to. Ano 'to, ano talaga, for the clout, pasikat, gano'n, pasikat. Yun na yung pinakatamang word, pasikat. Walang alam, pasikat, yun. Mga stupid BS Pinoy motherfuckers. Hanggang dyan lang kayo? Yan ang bitaw ninyo? Mga tarantad. Kaya pag kunwari ikaw, pumasok ka na SOCMED at nagdemanda ka, wala ka palang bitaw? Ano ibig sabihin pala sila Kiko Pangilinan wala palang bitaw kasi kinasuhan si Maharlika. Ha? Yung palang mga congressman wala palang bitaw kasi pinatawag yung mga vlogger na DDS. Bakit bawal ba ipatupad ang batas sa SOCMED? Ang akala yata nito, hiwalay ang mundo ng SOCMED sa Konstitusyon ng Pilipinas. Yun pala pagkakaintindi nito eh. Diba? Saka hindi niya alam, ang unang nagdemanda si Kulaong. Sumagot lang si Makagago ng demanda. Eh, ikaw itong walang bitaw eh. Walang kaalam eh. Si Kulaong ang unang napikon. Siya ang nagdemanda eh. Ikaw, bukod sa wala kang bitaw, wala ka ring utak. Wala kang alam. Mga ulul. Ina nyo. Stupid BS Pinoy. Ganon. Naghahanap ako ng backer at pag natalo o napikon, magdedemanda. Sino bang unang nagdemanda? Ngayon ho, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oho, ako ho unang nagsampa, ako unang nawaran. Hindi ka talaga nanood una sa lahat? At hindi mo rin pinanood yung buong presscon kasi sa presscon mismo, si Norman mismo nagsabi. Ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Hindi mo yata nalalaman na nagkaso si Norman Mangusin sa akin ng 179 counts na cyber libel sa Isabela, doon sa probinsya niya. Hindi mo alam yun. Na-dismiss lang yung kaso kasi pang grade 2 yung ikinaso niya. Gets? Bigyan kita idea. $179 counts. Ano? Ano? Forma. Forma. Nakita mo? 179 counts. Oh my goodness. Isang kaso mo yun. Ulitin natin. Ayan oh. The respondent is charged with 179 counts of cyber libel. Oh. Oh my goodness. Ouch. Ouch. Sakit. Di ba? Pahiya ka na naman, di ba? After nun, Angry Doc, alam mo nangyari, kinasuhan niya ulit ako sa Paranaque naman. Pinagbibintangan niya na ako daw si Fujinius. Pangalawa na yon. After nun, saka lang ako nagkaso. Bakit hindi ako pwede magkaso? Bakit? Bakit sila lang? Bakit lahat lang ng mga tao sa paligid kong pwede magkaso sa akin? Mga tarantado. Mga ulul. Bakit? Masyado ba ako malakas? Para ako naman na magkaso? Na! Sabi ko nga, kahit noon pa, simula ngayon, lahat na magkaso sa akin, kakasuhan ko pabalik. Bakit? May pera din naman ako pang kaso ah. Bakit lagi na lang ako nakadepensa? No thanks.
You will understand this too, Doc. Mukhang bago ka lang sa larangan na hinirang ko. Since 2009 pa ako dito, Doc. Ako ang nagpasimula ng commentary vlogging sa Philippine history sa social media. Ha? Mag-research. Do your own research. 17 pa lang ako nun, Doc. Nandito na ako sa pwesto ko na to. Wala pa akong katulad nun na nagva-vlog na tulad ko. Wala pang ganon. At hindi lang sa mundo ng video, pati sa live stream. Alam mo ba na dati, ako pa lang ang influencer na nagla-live stream? Trip na trip ko yung ginagawa mo na yan dati, Doc. I was that guy before. Kaso, wala ko researcher. Walang kwenta yung content ko, tapon. Kung gusto mo talaga na umangat sa industriya na to, hindi bilang doktor, kundi bilang influencer, maniwala ka sa akin. Kailangan mong mag-research. Kung tamad ka mag-research, then habang buhay ka ng ganyan. At na... Parang tamad nga siyang mag-research. Yun ang tingin ko. Tamad siyang mag-research tong doktor na to. Ayan, balik natin. Parang tamad siyang mag-research. Parang wala siyang pake kahit ano sabi. Kasi marami naman nagko-comment sa kanya eh. Actually, may mga nagko-comment sa kanya, binibigyan siya ng idea, binibigyan siya ng info kung ano ang tawag dito, issue about Culaong and Makagago, pero hindi siya nakikinig. Hindi. Ang ano niya, siya yung tama. Okay, sabi niya Arlene Minosa, buset, eto, ganun pa din. Tara na dito, bakasyon na. Magbabakasyon ako dyan. Naku, baka wala na si Arlene. Arlene, magbabakasyon ako dyan pag ililibre mo ako ng nasi goreng ayam. Saka gusto ko yung sa Nandos, yung manok doon sa Nandos. Namimiss ko na yon. Navarro, ayan, Renzo, kundi lang kinalaban ni MG si Culaong, malamang yan na siguro si Doc Ron tinutuspok ni MG. Jill 88, ayan, grabe, doktor ba talaga yan? Walang research, basta-basta na lang bumitaw. Ate Iran, nandyan pa rin. Brian Fabregas, Boss Mac, si Culaong takot na magsalad. Baka mawarat ulit siya. May bagong Culaong, Boss Mac, may Culaong 2.0 na. Oo nga, eto nga, tingin ko nga, siya na yon. Okay, gayahin sana ni Doc Ron si Culaong. Dis niya si MG nang mawasak ang tinalupan. Ako, oo nga. Lifeline, ayun, Kuya Henry, lifeline. Kayo ang lifeline ko. Okay, Kuya Navarro, pag natuloy-tuloy si Doc Ron kay MG, talagang mawawasak siya dyan kay MG. Pag tinrabaho ni MG yan, magiging Culaong 2.0 yan. Gawa, madami rin yan tinitira si Doc Ron. Excuse me po. Piel Jerome. Good morning po. Edmar Corporal. Yan, may sakit yan si Doc. Kailangan gamutin. Bigyan ng formalin. Tanggal ang sakit. Lumala yung saltek. Brian Fabregas, Mac, doktor yata yan sa kulungan, kaya ganyan. Below minimum pala tawag doon. Below minimum. Makoy Cargado, ang pagkakatanda ko, before pandemic, lumabas yan si Doc Rong. Mag-vlog tapos nagkakaso kung hindi mag-practice fraud. Nagkakaso kung hindi mag-practice fraud. Biglang nawala yan. Nagulat na lang ako, nasa Pinas na yan ng nag-clinic pa. Mini football, hindi naman ata Doc yan. Bok ata yan. Brian Fabregas, yan. Mac di niya mag-gets kasi wala siyang idea sa pinagsasasabi niya. Armingo Holiday, ayan. Late na ata ako. Good morning, Mac Pablo. Hello po. Ratstar, kaya pala defensive siya sa pangalan niya online. Alvin Almeniana, Mac, napanood mo na yung... Hindi po eh. Naumpisahan ko pero parang boring kasi. White Ren, hello. Al de la Cruz, ayan. Makoy Cargado. Mga 2018 or 2019 niya nag-start, nasa US pa siya noon. Mike, si Doc naniniwala pa din sa good or bad publicity is still a publicity. Gilbert Gualdrapa, Mac, pag sakaling nag-comment ako kay Angry Doc nang nagsalita na hindi niya nagustuhan, tapos nagmura siya, pwede ba murahin ko na rin? Murahin po ninyo. Angelic Cortez, ayan, hello po. Rayu,
Syempre, pag nalaman ni Nico David yan, sausaw na naman. Okay, sarado na po natin sa 300 ang like, mga lods. Ilan na ba like natin? Ayan. 253. Okay po. Eto try niyang pasukin mundo ng YouTube. Pag siya naka 1,000,000, dito, ibig sabihin talagang malakas siya. Talagang marami siyang follower din dito. Pero kung hindi siya magkakaroon ng subscriber dito, ibig sabihin, pang Facebook lang talaga siya. Kumbaga, TikTok, kung gusto mo lang na magpasikat, TikTok. Kung gusto mo makakuha ng mga follower, at the same time, meron kang pagpapasikat, views, Facebook. Pero, kung gusto mo talagang parang magmukha kang disente, YouTube ka. Kasi sa Facebook nga, marami talagang nasa Facebook hindi makapasok sa YouTube. Sa hirap. Sa hirap talaga na makapenetrate dito sa YouTube. Ako naswertehan ko lang talaga kasi pandemya noon nung pumutok yung channel ko, nung dumami talaga subscriber ko. Ano lang talaga, blessing in disguise yon. Tapos, 2022 election, ayan. Tapos sa politics, BBM, yan talaga. Doon talaga, nakarami tayo. Pero yung kunwari, from Facebook, mag-YouTube ka, mahirap. Pero kunwari, from YouTube, pupunta ka naman ng Facebook, kayang-kaya mo, madali lang. Kasi marami rin sa'yo makakakilala sa Facebook eh. Ayun nga, kita nyo yung ko, tawag dito, yung FB page ko, naka 168,000 subscriber yata. Wala naman akong halos ginagawa doon na parang pa-banjing-banjing lang. Kung mag-upload, upload. Kung hindi, hindi. Ganun lang. Kumbaga, hindi talaga, mapakahirap talaga makapasok sa YouTube. Ngayon, eto si Doc, try mo. Try mo, Doc, lang na pumunta ng YouTube para malaman mo kung iba laro dito eh. Iba ang laban dito eh. Okay, kala mo santo pag kalaya, sabi ni Kuya Henry. Al de la Cruz, Kuya Mac, hindi ako nag-e-erase ng commercial kasi di ako makapagpalipad sa'yo kasi di ko alam kung paano gusto magpadala pero paano kita makontak para kay baby. Gusto ko nang ilagay phone number. Okay po. Naku, paano ba? Pero okay lang naman po kahit di kayo magpakulay. Kuya Erwin Pagunsan, gusto ni Doc na makulong kasi maraming ratbo doon. Ate Ira, magaan ang unjust vexation ay magaan kung 1 month lang ginawa. Pero kapag kagaya niyan, more than 10 counts, tatamaan pa din yan. Kuya Henry, MG, dyan po sa comment box, may $sign po. Pindutin nyo lang po, then choose sticker po. Okay. Sinuro na pala ni Kuya Henry. Robert Herrera, tambak ng kaso ngayon si Kulaong. Tama. Okay. Kuya Elmer, talaga ba Erwin? Totoo ba yun? Okay, Ate Ira, isang reklamo na unjust vexation pag guilty 1 month to 3 months of imprisonment. Paano pag 10 counts? Naku po. Di taon-taon din pala yan. Kuya Henry, Doc naman, ginagawa mo kaming tanga ka eh. Sa utak nito. Rayu, okay, baka sabihin din yan AI or edited mga mugshots niya. Rayu, din niya alam unjust vexation, ang mga pinagsasabi niya unjust vexation na. Tama. Leticia Ben Camino, tuwan-tuwa. Miss Elise Pinpin, present po. Al de la Cruz, salamat po, pag-aralan ko po. Nor Mama G, ayan. Ay, akala ko lahat ng doktor matalino, di pala. Ayan. De Arwin Jan Loma, ayan. Good morning po. Ay, Molex, si Molex nandyan na. Rodolfo Junior Peña, ayan. Good morning, sir. Alam ko, pag kriminal, galit sa kapwa kriminal. Etong albularyo na ito, pinagtatanggol pa yung madaming winalangya. Tito Waldo, rage bait lang lagi content niyan nung doc na yan. Lagi nasa feed ko sa FB. Parehas tinitira DDS at loyalista. Cloud chaser lang talaga. Okay. Baka dilawan.
Ate Jonah, nandyan pa rin. Molex late but hopefully not so late. Okay. JC Castillo, Mac, attendance check here with like na po. Thank you po. Okay. Patricio 1, nagpapapansin lang yan para sumikat. Okay. 2 deep porklat lang talaga yan si Doc and Donna. Okay. Molex, who is this annoying new guy? Ano po? Bagong sumasawsaw. Bagong umeepal. Kuya Elmer, ang galing talaga ng editor ni MG. Oh, natutuwa ako yung may mga panikulaong no. Okay, handa ko na po tissue ko, sabi ni Kuya Henry. Okay, Troy Aduru. Check nyo po yung Active Life Chicago, sir. Ano po ba yun? Okay, he seems really clueless. Ate Brigera, ayan ang sunod na kakasuhan, MG, antay ko. Ninong Ice, hello mga inaanak. Okay, Kuya Elmer, bayaan mo, Kepweng, lulusawin ka ni MG ng walang demandahan. Angelic Cortez, research muna ron bago dada. Daming dada, nagka-cloud chase lang naman. Okay, Kuya Henry Eno, ginagawa mo, tanga o Bob na Doc. Okay, James Canitz, kulaong na pala. Shoutout pala, Sir Lods Mac, late na nga ba ako? Okay, mga tropa pips. Okay, bro, peace. Di ba yan yung doktor na nakulong ng 3 beses? Ay, hindi ko po alam. Troya Duru, ayan, may issue ata siya doon sa may Active Life Chicago. Okay, Kaloy Dapopoy, Agnat yan. Okay, iinggit ata tundok na to may bitaw ka ba? Okay, Agnat yan, promise, sabi ni Kaloy. Patricio, dapat lang, gusto lang sumikat yan. Ratstar, pinagbabawal siya manghilot pero may clinic siya. Kay Troy, kaya di siya naniniwala sa internet kasi andun yung issue niya sa Active Life Chicago. Nagtataka nga ako paano naging doktor yan. Talaga ba? Kay Jericho Jap, yung doc na yan, di na alam yung batas. Di pa alam. Punot dulo nang nangyari dito kay MG versus Kulaong. Kaya nga di ko pinag-aaksaya ng panahon hanapin yan after ko mapanood kanina kay MG. More like somebody should tell him that Kulaong sued first. Tama po. Ignorance of the law. Yes, Kuya Henry. Excuse no one. Joel Guason, another Norman, gusto magpasikat. Wala sa tamang isip, doktor, ata sa mental yan. Okay, Ate Ira, mas mabigat ang penalty ng unjust vexation kapag ginawa sa SOCMED. Bakit? Kasi mas marami ang posibleng nakapanood at makakaalam. Bro, peace. Problem sa kanya, mga kinalaban niya, may mga lohika, may mga supporters niya sa TikTok, puro beta thinkers. Ravenclaw, problema ng karamihan na kasagutan ko sa FB, nasa mukha na yung information gusto pa isubo sa kanila. Yung tipong ayaw talaga matuto, pero gusto valid ang paniniwala nila. Delikado yan. Okay, Kuya Henry, wag po tayo mag-spam. Rib Camari, yan, ang subscribe ko na yan si Doc, Kuya Mac, after niya ipagtanggol si Kulaong. Kuya Elmer, kailan lang ba sa SOCMED ang Kepweng na yan? Ikumpara kay MG, wala pa yan sa kalingkingan. Tama. Bro, peace, wag nga ni spam, Boss Kaloy. Kay Rib Camari, need natin maging responsible sa mga sinasubscribe nating mga vloggers, guys. Patricio, dapat di na pinapansin niya ni MG, nagpapasikat lang yan. Molex, let's get the likes up, please. Okay, bro, peace, Patricio 1, imposible yan, boss, platform ni Boss MG ay for awareness, so di talaga tatagos si Doc sa kanya. Ate Ira, sus minalaki yung type error, kaya naging 179 counts, truth is 7 counts lang, dismiss pa. Tama po. Okay, Molex, it's hard to see Kulaong is still having a lot of hair, kind of nostalgic like it's been years since then. Okay, bro, peace inggit, di ba? Di kasi na media nung nakasuhan at nakulong yan Ate Ira, clap sa editor ni MG. Kuya Henry, Kaloy, sorry time out ka na muna. Bro, peace, kung mag-resign siguro si Meme God, maraming kukuha sa kanya as editor. Galing mag-edit Okay. Kuya Henry, pag matigas ulo, wag mag-spam o mag-flood comment. Jonel, morning lods, mega love shout out. Rafael Salonga, gandang gabi, Boss Mac, more power watching.
from Olongapo City. The Entrapment. Sana mag-retaliable yung doktor sa bagong video ni MJ para may bagong laruan ulit sa Sokmed. Okay, Jonel, ayan, hello daw kay Kuya Henry. May mga tao talaga mahilig mag-spam sa chat box. Molex, maybe MJ can use him to pass that time while Kulaong is still hiding. Totoo yan. Okay, yes, we have a new toy. Ayan, sabi ni Molex. Okay, Angelic Cortez, naaway niyan ni Ron si Doc Adam nung pandemic era. False info kasi mga sinasabi niya. Okay. Jonel Lods Hyron, salamat. Bro, please, matagal-tagal pa ata magre-retire si MG. Dami pang feeling old MG sa Sokmed. Okay, sa Malyari, good morning po. Medical doctor ba yan? Baka contractor. Molex, Kelken, hopefully MG doesn't break him too quickly. Okay, Ruru, ayan, Xbox pala yan ni Gobernador Kulaong, si Samaniego. Talaga ba? Okay, Kelken, we have ready his chat on his ex-wife, Dan. Grave threat. Molex. Favorite number ko kay Doc 9262. Okay. Boss Mac, PM ko sa'yo. Okay. Okay po. Sige. Dang, 6910. Criminal din yung Hindorotot na doktor na yon. Atel Jonah, mukhang di doktor, dapat bigyan niya ng leksyon ni Boss MG. Molex, I can see why he defends Kulaong, then they're both vile in the same way. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.